What's up, Ibanians? So right now, ang i-share ko sa inyo ay yung format na ginagamit ko sa devotion ko ngayon. I-share ko siya ng step by step para makasabay din kayo sa mga gustong mag-start ng devotion or yung mga gustong umulit ng devotion. Maybe makakatulong sa inyo tong video na to. Pero bago tayo magsimula, ini-encourage ko na bumili kayo ng magandang notebook. Bakit magandang notebook? Pwede naman yung mga recycle na lang, pwede naman yung mga gamit na lang. Yes, pwede naman yun. Okay? Pero I encourage you na bumili ng bagong notebook kasi alam naman natin, umamin na tayo, na kapag ang ganda-ganda ng notebook natin, ang sarap sulatan. Hindi mo dudungisan. Tapos kapag kasinulatan mo yan, mini-make sure mo na maganda yung sulat mo. And since itong devotion na to, ginagawa natin to para kay Lord, why not ibigay din natin yung best natin para dito? Mag-spend ka, magkano lang naman yung mga magandang notebook, I think nasa 20, 30. Kung medyo may budget tayo, bili tayo ng mga notebook na tag 50. Maganda na, hardcover na yon. Ako, sample ko yung sa akin ito. Hardcover na siya pero medyo luma na. Ito yung devotion ko ngayon. Talagang uh, nag-invest ako para sa sarili ko, para sa devotion ko. Kasi kapag gamit-gamit na yung mga notebook ko, mga recycle na, parang binabara-bara ko na lang din yung pagde-devotion ko. Kung bumibili nga tayo ng mga magandang bagay para sa ibang tao, para sa sarili natin, why not para kay Lord? Si Lord na yun eh. So I encourage you na gandahan natin yung notebook natin. Pangalawa, yung panulat natin, ballpen, bumili ka ng iba't ibang kulay, bahala ka. Basta ang in-encourage ko na maganda na yung bilin natin. Okay? Kasi kapag lapis lang yung binili mo, ginamit mo, kalaunan nawawala yan eh. Nabubura siya sa katagalan. Eh, since ito nga ay devotional journal, so mababasa natin to in the future. So maganda na ang bilhin natin yung mga magandang ballpen na. 'Di ba? Aminin din natin kapag maganda yung gamit nating ballpen, parang gumaganda yung sulat natin eh. So I encourage you na bumili tayo ng mga magandang panulat natin para pag sinulat natin yung devotion natin, solid, talagang all out. Okay? And last, kung wala ka pang Bible, hindi ko talaga ini-encourage na gumamit ng Bible app. Hindi ko rin ini-encourage na mag-devotion sa yung e-notes, yung notepad sa cellphone. Kasi paano pag nasira yung device? Wala na, hindi mo na magagamit yung Bible app. 'Di ba? Mas maganda rin talaga na meron kang physical Bible. Madami din kasing distraction kapag sa mga devices, sa mga phone tayo na gawa ng devotion. So I suggest talaga na meron tayong physical notebook and physical Bible. So ang tawag natin dyan is triple B. Bible, book, ballpen. So wag mawawala yan kapag magsisimula tayo ng devotion natin. Now, since meron na tayo ng triple B, bago tayo mag-devotion, napakahalaga na mag-pray muna tayo. Ano bang purpose ng pray? Hindi lang 'to yung para gabayan lang, hindi yung para hindi ka mapasok ng demonyo. No? Hindi lang siya tungkol doon. Sobrang halaga na mag-pray tayo. Bakit? Napakahalaga kasi na magpasalamat muna tayo. Magpasalamat tayo at magpakumbaba. Pasalamat ka na nakapag-aral pa tayo ng Bible. Kumbaga, nagkakaroon pa tayo ng pagkakataon na mabasa yung Bible. Imbis na yung mga moment na yun, pinapasok ka ng mga depression, pinapasok ka ng mga anxiety, ng mga alalahanin mo, or ng mga kasalanan, ng mga temptation, nagkaroon tayo ng chance na mabasa yung Word of God. Therefore, mas mapoprotektahan tayo ng Lord sa mga ganong temptations. Okay? And napakahalaga ng pakumbaba, ibig sabihin, alam mo yun, magkaroon ka ng teachable heart and you pray to God like, Lord, please allow me to understand your word, open my hearts, open my mind, so that I can understand your word even more. So alam mo yun, napakahalaga na nagpe-pray tayo, napakahalaga din nung repentance na as we pray, ask God for help na tulungan tayong ma-overcome yung temptation. May mga weakness tayo, nagkakaroon tayo ng mga kasalanan. Ask God to help us and use your devotion moment para i-reveal ng Lord yung sagot niya sa mga prayers natin or kung paano tayo tutulungan or paano natin marireceive yung mga instruction through the applications na marireceive natin sa devotions natin. So napakahalaga na mag-pray muna tayo bago mag-devotion. Wag mong kakalimutan yan. Be sincere. Hindi mo kailangan kabisuduhin yung prayer mo. Just be sincere kung ano yung nararamdaman ng puso mo that moment. Just say it to the Lord. So now, halimbawa, nakapag-pray na tayo, ngayon, gagawin na natin yung devotion natin. Sa pagde-devotion natin, napakahalaga na lagyan mo ng date. At mas maganda, meron ding time para malaman mo anong oras ka nagsimula at anong oras ka natapos. Para natatansya mo, ganito pala ako katagal mag-devotion. Ganito pala katagal, ganito na pala katagal yung nilalaan kong oras para kay Lord, para sa Word of God. So napakahalaga nun, lagyan mo rin ng oras yon. Next is, saan nga ba unang magbabasa? Or ano yung unang book na babasahin natin sa Bible? Siyempre, napakalawak ng Bible. Saan ba yung mas tama at yung mas magandang magbasa na book? So, lahat ng Christians, hindi naman lahat, pero most, siguro out of 100, 90% of the Christians, binabasa nila
unang-una kapag magde-devotion is yung Book of John. Okay? So pupunta tayo sa Book of John, makikita natin yan sa New Testament or yung Bagong Tipan. Pang-apat siya sa unang apat na books ng New Testament. Diba merong Matthew, Mark, Luke, John. So sa pang-apat siya, Book of John tayo magsisimula. And I suggest and I encourage na mag-per chapter kayo a day. May mga nagde-devotion kasi na per stories, no? Meron kasing mga chapter na sa isang chapter merong 3 stories. So, ibig sabihin, kung sa isang araw mag-iisang story ka, tapos sa isang chapter merong 3 story, edi 3 days kang naka-stay doon sa isang chapter lang. So, I suggest na magbasa ka per chapter na. For example, Monday, John chapter 1. So, yung Monday na yun, buong chapter 1 lang yun. Tuesday, John chapter 2. Wednesday, John chapter 3. So, ganun yung gagawin natin. So, after mo nang mabasa yung John chapter 1, ilagay mo na ngayon dyan sa devotion mo kung ano yung book na binasa mo. Lalakihan mo, mas maganda lakihan mo para makita mo yung yung headline mo. John chapter 1, tapos yung buong verse ng chapter 1. Ilan ba yung verse ng buong chapter 1? John chapter 1, verse 1 hanggang verse 51. So hanggang verse 51 pala yung kompletong chapter ng John. Kasi after ng 51, ano na yan, chapter 2 na siya. So hanggang 51 yun yung John chapter 1. So lagay mo John chapter 1 verse 1 to 51. Okay, tapos kung mapansin niyo yung Bible ko, ang dami niyang sulat. Ganito kasi ako mag-devotion, talagang hina-highlightan ko yung Bible ko. Ayan. So diyan tayo sa John chapter 1, magsisimulang mag-devotion. Okay? So after mo masulat 'yan at nabasa mo na nga, 'di ba? Nabasa mo na siya. Ganito mo sisimulan yung Bible, yung devotion mo. Sulatin mo yung rema. Ano yung rema, 'di ba? Yung rema kasi is a Greek word na ang ibig sabihin tumatak sa isip natin. So, ang tawag sa format ng devotion natin ay rema. So, sisimulan mo ngayon sa rema. Yung rema, para siyang title pero hindi title. Kasi 'di ba ang title minsan one word, two words, three words siya, 'di ba? Yung rema kasi hindi siya word. Ano siya? Sentence siya. Okay, hindi paragraph, sentence siya. So, sabihin, parang mahabang title. Let's say, for example, nung binasa ko yung John chapter 1, yung buong chapter 1, ang nagrema or yung tumatak sa akin, again, pag sinabing rema, yung tumatak sa isip mo, yung talagang nag-echo, yung talagang na-trigger yung spirit mo, na-trigger yung emotion mo, tinamaan ka, di ba? Para kang sinapak ni Lord sa Bible kasi tinamaan ka talaga, di ba? Huwag ka nang umilag pag pinapatamaan ka ng Lord, no? Kung ano yung talagang nag-impact sa'yo, yung nagtatak sa utak mo, yung nag-echo every time. Kumbaga sa kanta, nag-LSS, no? Last song syndrome. Ito naman, Bible verse. Not totally Bible verse, pero ano yung word na nagrema sa'yo. So let's say, for example, nung binasa ko yung John chapter 1, ang nagrema sa akin is, God is very intentional. He is so intentional. So mamaya, papaliwanag natin bakit intentional si Lord doon sa John chapter 1. Anong klaseng lesson yun? Okay? So yan muna lalagay natin. Rema, God is very intentional. So medyo lakihan mo ng konti. Medyo maliit siya ng konti sa headline mo nung John chapter 1. Kasi yun yung rema mo nga eh. So after mo nung rema, next natin gagawin is yung reflection. Okay? Sa reflection, dun mo na ipapaliwanag bakit yun yung rema mo. Okay? So ito, paragraph na po ito. Paragraph na siya. Doon mo ipapaliwanag yung reflection mo, ibig sabihin, paano mo nakita yung sarili mo dun sa story. Paano mo nakita yung sarili mo sa kwento. Parang ikaw yung kinakausap ng Lord, ikaw yung pinapagalitan ng Lord, ikaw yung ini-encourage ng Lord. Parang sa'yo mismo sinasabi ng Lord yung Bible verse na yun. So doon mo ipapaliwanag, bakit nga ba yun yung rema mo. Let's say, for example, sabi ko kanina, ang rema ko is, God is very intentional. Saan ko nakita sa John yung very intentional? So nakita ko siya halimbawa dito. Sa John chapter 1 verse 14. Babasahin ko yung John chapter 1 verse 14. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory and the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Paano naging intentional to? Anong connect nito? Kung mapansin nyo, yung word kasi dito, yung word, ang tinutukoy dyan ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ daw, hindi pa Jesus yung pangalan niya, word pa lang siya. At yung word, sabi, the word became flesh. Nagkatawang tao yung word. At nung nagkatawang tao siya, pinangalanan siyang si Jesus. At yun na yung namatay sa cross para sa atin, si Jesus, our God, our Lord, and our Savior. So paano siya naging intentional? Naging intentional siya in a way na kasi ganito yan. Mas mararamdaman mong mahal ka
kapagka pinuntahan ka talaga ng tao. Mas mararamdaman mong mahal ka kapagka in-intention ka, nag-effort yung tao. So nakita ko si God, talagang nag-effort siya. Pwede naman siyang magpadala ng angel na lang. Pwede naman yung buksan na lang yung langit, tapos iligtas tayo. Isang click lang, no? Parang Thanos lang, no? I save you, I love you. Pwede yun eh. Pero bakit hindi ginawa ni Lord yun? Bakit hindi ginawa ni Lord yung mga easy way, yung mga shortcut ways? Because God is very intentional. Hindi rin niya tayo gustong iligtas, gusto niya rin ipakita sa atin na mahal niya tayo at gusto niyang ibalik yung relationship na meron tayo sa Kanya na nasira dati. Which is yung nagkasala nga sila Eva at Adan. So nagets nyo? So para sa akin yun yung reflection ko na nakita ko yung sarili ko na ganito pala si Lord. Sobrang makasalanan ko. Ako personally, makasalanan ako. Hindi ko deserve na iligtas ng Panginoon. Hindi ko nga na-imagine sarili ko na gumagawa ko ng ganitong contents. Kasi pasaway akong tao pero andito ako ngayon, ginagamit ako ng Lord to share the gospel, hindi lang sa social media, pero sa maraming tao. So God is very intentional. Sinadya niya na iligtas ako, sinadya niya na mahalin ako, and sinadya niya na pumunta sa lupa para lang iligtas tayong lahat. So God is very intentional. So again, yun yung reflection ko. Sa reflection, sa akin, maikli lang yung share ko kasi nga, video to, baka humaba tayo, tsaka example lang naman yung sinishare ko. Pero kapag susulatin niyo yung reflection nyo, pwedeng mahaba yan. Kung gusto niyo 100 words, 200 words, basta kasya sa notebook nyo. Okay? So, let's say for example, yung mga devotions ko ito. Ayan. So, ito yung mga reflections ko. Nakalagay dyan, no? Reflection. So, ito yung reflection ko. Okay? So, next, ano yung pagkatapos ng reflection? Next ng reflection is motivation. Ano yung motivation? Ano yung nag-motivate sa'yo? So, kanina, ano yung rema ko? Tapos sa reflection, pinaliwanag ko bakit yun yung rema ko. Ano ba yung nag-reflect sa akin? Ano ba yung tumama sa akin? So pinaliwanag ko. Ngayon yung motivation, ano yung nag-motivate sa'yo? Bakit yun yung reflection mo? Bakit yun yung rema mo? So na-guess nyo, dugtong-dugtong siya, di ba? So papaliwanag mo ano yung motivation. So una, kukuha ka ng Bible verse. So ito na, binasa ko na kanina yung Bible verse, di ba? John chapter 1 verse 14. So isusulat ko mismo sa devotion ko yung John chapter 1 verse 14. Tapos isusulat ko yan, tapos sa baba may paliwanag. This is the reason kung bakit yung rema ko is God is very unconditional. It's because this particular verse showed me kung paanong minahal tayo ng Lord, kung paano nagkatawang tao ang Lord para lang sa atin. So doon mapapaliwanag yun, ano yung nag-motivate sa'yo? Ano yung nag-motivate sa'yo ngayong araw na hindi ako walang kwenta, mahalaga ako sa paningin ng Panginoon. Doon mo doon mo na ilalagay yung mga nag-motivate sa'yo. After mo mabasa yung devotion na yon or after mo mabasa yung scripture na yon, isusulat mo saan kang part na motivate. So again, pag sinabing motivate, ilalagay mo yung verse saan ka tinamaan talaga at papaliwanag mo yung reason bakit ka na-motivate, bakit yun yung reflection mo at bakit nag-come up ka sa ganong rema. Okay, so ganun yung motivation. At pangalawa, may dalawang klase kasi ng motivation. Una, yung pinaliwanag ko, saan ka na-motivate doon sa binasa mo. So, sulat mo lang yung Bible verse. Tapos pangalawa, paliwanag mo ng konti. So, may lang yung paliwanag sa motivation. Yung pangalawang klase ng motivation is yung saan ka tinatamad, saan ka napanghihinaan, saan ka nawawala ng gana. Tapos susulat mo yung motivation na yun na today God, since nabasa ko na yung word mo sa devotion ko, ito yung motivation ko ngayon. Simula ngayon, magpapatawad na ako. Simula ngayon, lalabanan ko na yung katamaran. Simula ngayon, lalabanan ko na yung lust. So alam mo yun, para kang nagre-resolution na dahil dun sa motivation mo na yun. So may dalawang klase ng motivation, depende sa kung saan mo siya gustong gamitin. Iba-iba siya. Okay? So after mo sa rema, sa reflection, sa motivation, yung pinakang last na tayo, yung application. Pag sinabing application, ano yung i-apply mo today? Ano yung kinukuman sa'yo ni Lord na i-apply mo today? Ano yung sinabi sa'yo ng Lord na kailangan mong i-apply immediately? Kasi nga application na eh. So pwedeng hindi na ito connected sa motivation mo. Pwede namang connected, no? Pero pwede ring hindi siya connected. Kasi for example, di ba, ang reflection ko at ang motivation ko ay yung John chapter 1 verse 14. Pero pagdating sa application, iba na yung kinuhaan ko. Hindi na yung verse 14. Pwedeng ang kinuhaan ko na is yung statement ni John the Baptist dito sa John chapter 1 verse 23. Sabi ni John the Baptist dito, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of the one calling in the wilderness, make straight the way of the Lord. So hindi ko na to kailangan isulat sa application ko, pero ipapaliwanag ko bakit ito yung application ko. Kasi ang ibig sabihin dito ni John the Baptist, hindi siya yung Kristo kasi pinagkakamalan siya yung Kristo eh. Pero ang pinakang Kristo talaga yung pinsan niya
which is si Jesus Christ. So napaka-humble dito ni John the Baptist na ako lang yung nagsasabi, na ako lang yung tagapagsabi na siya na yung darating. Hindi ako yung darating, pero ako lang yung tagapagsabi sa kung sino yung darating. And then, dumadating na nga siya. Siya na nga si Jesus. So, ano yung application ko rito? Na ako bilang nagbabasa ng Word of God, bilang isang Christian, ako rin dapat yung tagapagsabi sa generation na to na kung sino nga ba si Lord. Ibig sabihin, dapat nag-share ako ng Word of God. Dapat nag-share ako ng Gospel. So today, i-apply ko na simula ngayon, maghahanap ako kahit isang tao, share-sharean ko ng Word of God. Sa school, share-sharean ko sila ng Word of God. Sa trabaho, share-sharean ko sila ng Word of God. So, pwedeng hindi ka kumuha dun sa motivation, pwedeng iba yung Bible verse na pinagkunan mo para lang isulat mo yung application mo. Depende nga sa'yo. So again, pag sinabing application, ano yung gusto mong i-apply? Ano yung sinasabi sa'yo ng Lord nung binasa mo yung John chapter 1? So yan, ang pinakang format ng devotion natin, ang tawag sa format or yung style ng devotion natin ay Rema. So, I hope na nakatulong itong video na ito, and sa next, mas palalalimin pa natin kung paano gawin yung reflection, paano gawin yung motivation, paano gawin yung application, paano mo mas papagandahin yung vocabulary na pwede mong gamitin sa Rema mo sa mga next nating videos. Mag-comment lang kayo dyan kung ano yung mga tanong nyo patungkol sa win souls and make disciples, paano mag-share ng gospel, paano yung sa mga, yun, may waiting season. Pag-uusapan natin lahat yan sa channel na to, and makakaasa kayo na lahat ng pinag-uusapan natin dito ay galing po sa Bible, mga biblical principle. Kasi we believe na Bible lang talaga ang pinaka-absolute na truth, absolute source ng lahat. Sola Scriptura, sabi nga. So, yun lang, and I hope na nakatulong itong video na to sa mga gustong gumawa at magsimula ng devotion, mga gustong umulit. Sabay-sabay tayo mag-devotion. Pwede nyo i-share yung devotion nyo sa comment section. Pwede kayong magtanong kapag may mga hindi kayo naiintindihan sa devotion nyo, pwede nyo i-comment dyan and sasagutin natin yan. And makakaasa ka nga kayo na aaralin ko yan, babasahin ko yan, nireplyan ko yan, gagawan ko ng video. At lahat ng sagot ay galing lang sa Bible. So, see you sa next video. God bless.